Mga master, sana suportahan nyo bagong storytelling natin. Ang Mahiwagang Manugang York. Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sana i-skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1 hanggang 20. Kabanata 1. Sa Zimmer's Villa sa Niamey. Ito ay kumikinang sa mga ilaw. Ang gabing iyon ay ang ika-7 kaarawan ni Senior Zimmer, at napuno ito ng maraming bisita. Lahat ng kanyang mga anak at apo ay nagbigay sa kanya ng mga regalo at sabay-sabay na sinabing, "Nais namin na si Senior Zimmer ay palaging biniyayaan ng mabuting kalusugan at mahabang buhay." Medyo malarosas at masigla si Senior Zimmer habang nakaupo sa kanyang upuan. Sagot niya, "Mabuti. Lahat kayo ay talagang masunurin. Masayang masaya ako ngayon, kaya pagbibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang kahilingan. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo." "Lolo, gusto ko nang malapit sa apartment karagatan. Hindi ito mahal at mahigit $1,000,000 lang." "Lolo, gusto ko ng Chanel Limited Edition bag." "Lolo, gusto ko ng BMW na sports car." "Lolo, gusto ko ng Rolex na relo." Panipi, tuldok-tuldok-tuldok panipi. "Fine. I will grant every one of your wishes." Ibinigay ni Senior Zimmer sa kanila ang kanyang pangako ng walang pag-aalinlangan. Tuwang-tuwa ang maliliit na bata na humingi ng regalo. Halos lumuhad sila sa sahig bilang pasasalamat. Sa pagtingin sa kanilang mga ekspresyon sa mukha, si Senior Zimmer ay natuwa rin. Nakaramdam siya ng kasiyahan. Sa sandaling iyon, isang manugang na lalaki mula sa Zimmers, Harvey York, ang biglang humakbang. Sabi niya, "Lolo, pwede mo ba akong bilhan ng scooter? Mas maginhawa para sa akin na pumunta at bumili ng ilang gulay." Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat mula sa Zimmers. Halos lahat ay natulala habang nakatingin kay Harvey na hindi makapaniwala. Nawala ba sa isip ang manugang? Anong klaseng okasyon iyon? Paanong may hinihiling ang isang manugang? At saka, hindi man lang siya naghanda ng regalo para kay Senior Zimmer noong birthday party. Paano siya magiging walang hiyang humingi ng isang bagay kay Senior Zimmer? Wala pa siyang hiniling kundi scooter. Sinadya ba niyang ipahiya si Senior Zimmer? 3 taon na ang nakalipas, hindi nila alam kung saan natagpuan ni Lola Zimmer ang isang lalaking tinatawag na Harvey. Pinilit niya ang kanyang panganay na apo na pakasalan siya. Noong panahong iyon, si Harvey ay isang mahirap na tao at walang pinagkaiba sa isang pulubi. Gayunpaman, sa araw ng kanilang kasal, namatay si Lola Zimmer. Simula noon, lahat ng tao mula kay Zimmers ay tumingin sa kanya. Sa nakalipas na 3 taon, ginawa ni Harvey ang lahat ng uri ng mababang gawain para sa mga Zimmer. Kinailangan niyang maghanda ng tubig para sa iba pang maghugas ng kanilang mga paa. Bukod doon, siya rin ang namamahala sa pagluluto. Siya nga ay nakita sa isang kalunos-lunos na buhay doon. Ngayon, nag-voice out siya at humingi ng scooter. Ito talaga ang pinakamahusay sa isang masamang grupo. Ang scooter sa bahay ay ninakaw ng isang tao nang pumunta siya at bumili ng gulay noong nakaraang araw. Siya ay mahirap at walang pera, kaya't sa sandaling iyon ay nasasabi lamang niya ang kanyang hiling. Dahil medyo masaya si Senior Zimmer, naramdaman ni Harvey na tiyak na pagbibigyan niya ang kanyang hiling dahil ito ay napakaliit na bagay. Mukhang medyo masaya si Senior Zimmer pero biglang nagdilim ang mukha niya. Hinagis niya ang baso mula sa kamay niya at nabasag ito sa sahig. Galit siyang sumigaw, "B*****. Dumalo ka ba para dumalo sa birthday party o naparito ka para sirain ito para sa lahat?" Ang asawa ni Harvey na si Mandy Zimmer ay sumugod at nagpaliwanag, "Lolo, Harvey is insensible. Today is a happy day. Huwag kang magalit dahil sa kanya." Tapos, hinailan niya si Harvey sa tabi. Sa pagkakataong iyon, ngumisi ang pinsan ni Mandy na si Queen Zimmer. "Mandy, tingnan mo ang walang kwentang asawa mo. Anong okasyon natin ngayon? Ika-7 kaarawan ni Lolo. Dumating siya na walang dala. How dare he ask for something from Grandpa? Kailan pa siya naging mapangahas? Totoo naman, wala siyang manners.
How could he ask for something? Hindi ba siya nakakita ng napakaraming bisita dito ngayon? Nakakahiya talaga. Ang taong nag-voice out ay ang pinakamamahal na apo ni Senior Zimmer, si Zack Zimmer. Palagi niyang ayaw kay Mandy. Ngayon ay nakahanap na siya ng pagkakataon na kutsain siya. What a useless B*****. Anong karapatan niyang manatili sa pamilya natin? Oo, pinahiya niya tayo. I see it now, sinadya niyang inisin tayo. Gusto niyang sirain ang masayang mood ni Lolo. Walang kwentang tao. Ang dami naming katulong dito sa pamilya. Kailangan ba namin kayong pumunta at bumili ng gulay? Hindi mo man lang pinaghirapan. How shameless. Do you think that you're significant to us? Get lost this instant. Bubugbugin kita kapag pinahiya mo pa kami. Panipi tuldok panipi. Sa pakikinig sa pagkondena at mga akusasyon mula sa mga Zimmer, hindi maiwasan ni Harvey na tumingin sa ibaba. 3 taon na ang nakalilipas, maaaring namatay si Harvey sa isang marahas na kamatayan kung hindi siya kinuha ni Lola Zimmer. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya nagreklamo tungkol sa paggawa ng lahat ng uri ng mababang gawain para sa mga Zimmer sa nakalipas na 3 taon. Lolo, ang manager mula sa York Enterprise, dumating si Don Zander para batiin ka sa iyong kaarawan. May nagsalita sa pinto. Maya-maya, pumasok sa hall ang isang matangkad at gwapong lalaki na nakangiti. Ang York Enterprise ay isang negosyo ng pamilya na kabilang sa pinakamalaking impluwensya ng pamilya, ang mga York sa Southlight. Bukod dito, isa si Don sa mga tagapamahala ng proyekto na nagtatrabaho para sa York Enterprise. Siya ay nagmula sa isang magandang background ng pamilya, at humawak ng isang mahalaga at prestihiyosong posisyon sa kumpanya. Maraming pamilya sa Niamey ang gustong mapalapit sa kanya, ngunit wala silang nakitang magandang pagkakataon. Nakapagtataka, dumating siya upang batiin si Senior Zimmer sa kanyang kaarawan. Senior Zimmer, ito ang regalo ko para sa iyo. Huwag kang ngumiti at sinabing. Pagbukas niya ng gift box, maraming tao ang natigilan. May isang tseke sa kahon, at ito ay hindi bababa sa 880,000 libong. Sa Niamey, ang halaga ng pera ay ginamit para sa proposal ng kasal. Senior Zimmer, I came today to make a marriage proposal. Matagal ko nang hinahangaan si Mandy. Sana tanggapin niya ang proposal ko at pakasalan niya ako. Napasinghap naman ang iba dahil sa pagkamangha. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat. Si Mandy ang asawa ni Harvey. Wala bang pakialam si Don? Wala man lang siyang respeto kay Harvey. Ngunit pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, si Harvey ay isang walang kwentang manugang na inampon. Bakit kailangang igalang siya ni Don? Hindi man lang natakot si Don na baka masaktan niya si Harvey. Alam ko na baka biglaan ang sinabi ko pero hindi ko kayang makita ang pinakamamahal kong si Mandy na nakikisama sa isang walang kwentang lalaki. Senior Zimmer, I hope that you can consider my offer well. Nakangiting sabi ni Don. Saka siya tumalikod at ngumiti kay Mandy bago siya tumalikod at umalis. Hanggang sa oras na iyon, hindi sinulyapan ni Don si Harvey. Hindi siya nag-abala tungkol kay Harvey. Pagkaalis niya, lahat ay nahulog sa mainit na usapan. Si Mr. Zander ay isang department manager sa York Enterprise. Siya ay may malaking kapangyarihan. Nabalitaan ko na ang kanyang isang desisyon ay maaaring magpasya sa kapalaran ng isang maliit na kumpanya, sirain ito o hayaan itong umunlad. Napakaswerte ni Mandy. Kung pakakasalan niya si Mr. Zander, it would be so much better than being with that inutil Harvey. Kung magpakasal sila, tiyak na makikinabang din ang pamilya natin dito. Ang nakababatang kapatid ni Mandy na si Cynthia Zimmer ay biglang humakbang at sinabing, Harvey, ayaw mo ba ng scooter? Kung pumayag kang hiwalayan ang kapatid ko, bibili ako ng scooter para sa iyo bukas. Paano kung yun? Good. Ang ganda ng sinabi ni Cynthia. Hindi ba gusto ng walang kwentang lalaking ito ng scooter? Bibigyan natin siya. Payag siya sa hiwalayan. Namilog ang mga mata ni Senior Zimmer. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Harvey at sinabing, Harvey, kung payag kang hiwalayan si Mandy, tiyak na mabibigyan kita ng higit pa sa isang scooter. How about $1 million? Noong una, ibinaba ni Harvey ang kanyang ulo. Pero ngayon, sinulyapan niya si Mandy sa tabi niya. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing, Lolo,
Hindi ko hihiwalayan si Mandy. Lumala ang ekspresyon ng mukha ni Senior Zimmer. Tinuro niya si Harvey at inis na sinimangutan, ****. Don't you reject such a great offer. Get lost. Get lost this instant. I don't want a bad egg to attend my birthday party. Saglit na natigilan si Harvey. Nagulat siya nang makitang hindi pala kaibigan si Senior Zimmer sa kanya, binabaliwala ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, napailing na lamang siya nang hindi namamalayan at umalis. Harvey, parang nagdadalawang isip si Mandy. Hindi niya alam kung susundan ba siya nito. Nang makita iyon, malamig na sinabi ni Senior Zimmer, Mandy, kung maglakas loob kang umalis kasama siya ngayon, tatanggihan kita at hindi ko aaminin na apo kita. Maya-maya ay huminto si Mandy sa paglalakad. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang lolo sa pagiging malupit. Sabi agad ni Harvey, stay, don't bother about me. Bago pa makapag-react si Mandy, tumalikod na si Harvey at umalis. Humagalpak ng tawa si Zack. Mahal kong bayaw, paano mo balak umuwi? Huwag mong sabihin sa akin na binalak mong maglakad pa uwi. Halika, mayroon akong dolyar dito. Hayaan mo akong maging mapagbigay at ibigay ito sa iyo, para mabayaran mo ang pamasahe mo sa bus. Huwag kang maiyang kunin. Pagkatapos, umiyak siya ng $1 at itinapon ito kay Harvey. Humagalpak ng tawa ang mga Zimmer. Bahagyang nagnganga ang ngipin ni Harvey, ngunit nanatili siyang walang imak. Pagkatapos noon, diretso siyang umalis sa Zimmer's Villa. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at sinilip iyon. Isa itong contact number na nagtapos sa 6 na digit ng 8. Bahagyang kumunot ang noo ni Harvey, he then clicked on the message and glanced at it. Sir, ang York Enterprise ay may malaking problema. Maaaring umuwi upang harapin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2. Ito ay isang mensahe mula sa mga York. Bahagyang kumunot ang noo ni Harvey. Ang Yorks ay ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Southlight. Noong una, si Harvey ang nararapat na tagapagmana. Ngunit 3 taon na ang nakararaan, may maling akusasyon sa kanya sa pamilya at sinabing nilustay niya ang pondo ng kumpanya. Kaya naman inalis ang pagkakakilanlan niya bilang tagapagmana nila. Ang buong pamilya ng York ay may parehong opinyon at si Harvey ay agad na tinanggihan. Higit pa rito, ang kanyang mga magulang ay ipinadala sa ibang bansa at hindi pa niya nakilala mula noon. Nang umalis siya sa York 3 taon na ang nakalilipas, wala siyang dala kahit isang sentimo. Natroma siya sa matinding suntok, at nagkasakit siya ng malubha. Buti na lang at mabait si Lola Zimmer na pinapasok siya. Pinahintulutan pa niya itong maging kanyang apo, kaya hindi niya kinailangan pang mamatay sa isang trahedya. Gayunpaman, bagamat 3 taon na siyang ikinasal kay Mandy, sa pangalan lamang sila ikinasal at hindi sa katotohanan. Kung hindi sinubukan ng mga Zimmer na protektahan ang kanilang reputasyon, maaaring hindi na magkaroon ng pagkakataon na matulog si Harvey sa pag-aaral. 3 buong taon na ang nakalipas. Naisip ni Harvey na sanay na siya sa ganoong buhay. Sa katunayan, wala siyang iba kundi isang manugang na kinuha ng mga Zimmer. May isa pang bagay na nagdulot kay Harvey ng mas matinding sakit. Bagamat laging prangka at prangka na nagsasalita si Mandy sa kanya, siya ay napakatangi at maganda. Pagkatapos ng 3 taon na kasama niya, napagtanto ni Harvey na nahulog na siya ng walang pag-asa sa kanya. Habang iniisip niya iyon, muli siyang nakatanggap ng mensahe sa kanyang telepono. Sir, I'm begging you now. Please help us. Hindi ba kayo bumili ng ilang stock ng isang minahan ng ginto 3 taon na ang nakakaraan? Kamakailan lang, may nakita na may malaking halaga ng ginto sa minahan ng ginto. Ngayon, ang presyo ng stock ang minahan ng ginto ay tumaas ng husto. Ngayon, naputol na ang pondo ng kumpanya at kailangan namin agad ang tulong mo. Kung hindi, masisira ang pamilya natin. Natarante si Harvey. Sandali siyang natigilan. Sa taong iyon, namuhunan siya ng $10 milyong sa minahan ng ginto. Ito rin ang dahilan kung bakit inaakit ng mga York na nilustay niya ang mga pondo ng kumpanya, at dahil dito ay tinanggihan siya. Wala pang 3 taon, at alam na nila na ang minahan ng ginto ay puno ng malaking halaga ng ginto, at sa makatuwid ay tumataas din ang presyo ng stock nito. Sa susunod na sandali,
Mabilis na kinuha ni Harvey ang isang itim na bank card. Ang itim na card na iyon ay inabandona sa loob ng 3 taon. Isa itong tool na maaaring magpahiwatig ng prestihiyo ng isang tao sa buong mundo. Sinasabi na kung sino man ang nagmamay-ari ng card na iyon, ay pagbibigyan ang lahat ng kanilang mga kahilingan saan man sila naruroon. Hindi nagtagal ay nakipag-ugnayan siya sa 24-hour customer service hotline sa card. Narinig niya ang isang matamis na boses ng babae sa kabilang dulo ng telepono. Dear Mr. York, magandang araw. Maaari ko bang malaman kung may maitutulong ako sa iyo? Pakiusap tulungan mo akong suriin ang balanse sa aking account. No problem. Please hold on a moment, magalang niyang sabi. Sa sumunod na sandali, halatang nanghina ang boses niya at parang nabigla siya. Mr. York, napakalaki ng balanse sa iyong account kaya't nalock ito para sa mga layuning pangkaligtasan. Hindi ko matingnan ang ibinigay na posisyon sa iyo. Pupunta ako at mag-apply para dito ngayon. Maaari kitang tawagan muli sa isang panandalian. Walang problema. Sabay baba ni Harvey. Napakalaki ng halaga ng pera kaya nalock ang account para sa mga layuning pangkaligtasan. Humagalpak siya ng tawa. Sa hindi inaasahan, bigla siyang kumuha ng 10 milyong dolyar at namuhunan doon para lamang sa kasiyahan. Hindi niya akalain na ang ganoong uri ng pamumuhunan ay maaaring magbigay sa kanya ng napakalaking sorpresa. Hindi man lang alam ni Harvey kung magkano ang pera niya ngayon. Asterisk. Naglakad si Harvey pauwi sa masayang lakad. Pagdating niya sa bahay, matagal nang nagmaneho si Mandy pauwi noon. Sa kabilang banda, may 2 pang babae sa sala. Mula sa malayo ay kitang-kita niya na ang isa ay kaakit-akit at sexy habang ang isa naman ay cute at kaibig-ibig. Higit pa rito, si Mandy ay napakaganda at matikas. Si Mandy iyon at ang kanyang 2 matalik na kaibigan. Ang sexy na ginang ay tinawag na Cecilia Zachary habang ang cute na ginang ay tinawag na Angel Queen. Hindi pinansin ng 3 si Harvey habang papasok sa sala. Si Angel na nakaupo sa gilid ay napabuntong hininga sa sandaling iyon. She then said, Mandy, let's talk about serious matters. I heard that your company is having some issues. Pinunasan ni Mandy ang kanyang mga templo. Sumagot siya, oo, ilang araw na ang nakalipas, nahaharap ang kumpanya ko sa kanilang isyu sa pagpopondo. Ngayon ay umabot kami ng 5 milyong dolyar. Kung hindi ko makuha ang pera sa lalong madaling panahon, natatakot ako sa kumpanya ko. Bumantong hininga si Angel at sinabing, pero Mandy, hindi madaling makakuha ng 5 milyong dolyar sa napakaikling panahon. Bahagyang tumango rin ang sexing ginang, si Cecilia na tumabi sa kanila. Tiningnan ni Mandy ang kanilang mga tugon at napatanong na wala silang maitutulong sa kanya, kaya medyo natarante siya. Nang makita niya si Harvey na nakatayo roon, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. She scolded, Harvey, kailan ka may karapatang tumayo dito at makinig sa amin kapag nasa gitna tayo ng seryosong diskusyon? Go and wash ang aking mga damit. Tandaang hugasan sila ng maligamgam na tubig. Aalis na sana siya at masunurin na maglalaba ng damit nang biglang tumunog ang phone niya. Nakakagulat, ito ay isang tawag mula sa 24-hour customer service ng Black Card. Sinagot ni Harvey ang tawag at muli niyang narinig ang boses ng matamis na ginang. Mahal na Mr. York, pagkatapos suriin ito, alam namin na ang iyong buong ari-arian ay nasa isang offshore account. Kung pag-aralan namin ito ng mas malalim, maaari naming masira ang iyong privacy. Iminumungkahi namin na tawagan mo kami kapag libre ka. Pagkatapos ay magpapadala kami kaagad ng isang tao na mag-imbite sa iyo sa punong tanggapan ng NIMH, para ikaw mismo ang makapagsuri ng balanse ng account, umol ni Harvey. Sige. Pero bakit kailangan kong magkaproblema para tingnan lang ang balanse ng isang offshore account? Pagkasabi niya nun ay binaba niya na ang phone. Mandy, nakakatuwa talaga ang asawa mo. Hindi napigilan ni Angel ang mapatawa. Gusto niyang suriin ang balanse ng kanyang offshore account. Nanood ba siya ng maraming palabas sa TV? Alam ba niya kung ano ang isang offshore account? Nang marinig iyon, ngumiti rin si Mandy. Pagkatapos ay sinabi niya, baka narinig niya iyon noong kausap ko si tatay sa telepono ilang araw na ang nakalipas. Mga account, ngunit lagi ko siyang binibigyan ng $100 bilang kanyang baon araw-araw.
Iniisip ko kung pinapanatili niya rin ang balanse. Mandy, may kasama kang magandang alaga. Medyo matipid siya. Ngumiti ng mahina si Cecilia. Sa totoo lang, hindi nila maiwasang mapatawa. Sa sandaling iyon, medyo nabalisa si Harvey at sumugod kay Mandy. Seryosong sinabi niya sa kanyang asawa, "Mahal, ang kumpanya mo ba ay nakakamit ng 5 milyong dolyar? Bakit hindi, hayaan mo akong tulungan kang makakuha ng iyon." Humagalpak ng tawa si Cecilia. Siya ay talagang isang sexy na babae, kaya kapag siya ay gumalaw ng masigla, siya ay tila masigasig at kaakit-akit. Sa sandaling iyon, sinulyapan niya si Harvey at sinabing, "Harvey, alam mo ba kung magkano ang 5 milyong dolyar? Hindi mo ba ito pinaghalo sa 500 dolyar? Kahit na inipon mo ang iyong 100 dolyar na baon araw-araw, paano ka magkakaroon ng 5 milyong dolyar?" Ngumisi si Harvey. "Paano kung kaya ko?" Napangisi si Cecilia. "Kung makakalabas ka ng 5 milyong dolyar, luluhod ako sa harap mo at tatawagan kitang tatay." Napahagalpak siya ng tawa. "Ganun ba?" Napangiti si Harvey. Makahulugan niyang sinabi, "Then please remember what you said, don't you break your promise." Hinimas ni Mandy ang kanyang templo sa tabi nila. She then waved her hand and said, "That's more than enough. Magwala ka at wag ka nang mag-wishful thinking dito. Nakakahiya." Bahagyang sinabi ni Harvey, "Fine." Hindi siya naglakas loob na ipagtanggol ang sarili. Asterisk asterisk asterisk. Nang gabing iyon, natutulog pa rin si Harvey sa study. Hindi siya lubos na naniniwala sa biglaang magandang balitang iyon. Talagang hindi ito panaginip. Hindi napigilan ni Harvey ang maramdamang tapik sa mukha. "Kailangan kong pumunta sa bangko bukas para tingnan kung magkano ang pera ko." Hindi mapakali ang gabi niya. Kinabukasan, itinulak ni Harvey ang kanyang electric bike palabas ng madaling araw. Nakapagtataka, alam niyang may naghagis doon ng baterya para sa kanya. Sa sandaling pag-isipan iyon, alam niyang si Mandy ang may gawa noon. Ang iba mula sa mga Zimmer ay hindi masyadong mabait na gumawa ng ganoong bagay. Pagkatapos ay install ang baterya, naghanda si Harvey na pumunta sa bangko. "Harvey, saan ka pupunta ng madaling araw?" Sa sahig sa ikatlong palapag, nakita niya ang isang binibini na nakasuot ng isang set ng cute na pajama. Ang kanyang hitsura ay kahawig ni Mandy. Sa pagkakataong iyon, hindi makapaniwalang nakatingin siya kay Harvey. Si Cynthia pala. "Ate, magandang umaga po." Tumanggaw si Harvey at magalang na binati siya. "Sino ang kapatid mo? Paanong mapapangasawa ng kapatid ko ang isang walang kwentang taong tulad mo?" "Kung ako yon, sinakal na kita hanggang mamatay sa gabi ng kasal." Nagpakitang malamig si Cynthia. Casual niyang ibinato sa kanya ang isang folder ng dokumento. Nakalimutan ng kapatid kong kunin ang dokumentong ito para sa kanyang pagpupulong. Ipadala ito sa kanya. "Kung mahuhuli ka, alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo." Hindi may kakaila. Kahit na si Cynthia ay isa lamang masungit na senior sa high school, namana pa rin niya ang mahuhusay na gin mula sa mga Zimmer. She had a slim waist with slender legs, she was indeed quite charming. Nataranta namang kinuha ni Harvey ang folder ng dokumento mula sa lupa. Dahil 3 taon na siyang kasal kay Mandy, hindi niya ito pinayagang pumunta at makipagkita sa kanya sa kumpanya dahil sa takot na mapahiya siya sa kanya. Ngayon ay hiniling niya sa kanya na ipapadala sa kanya ang dokumento. Panaginip ba ito? Mawala ka agad. Nang makitang tulala si Harvey, nagalit si Cynthia. Matatangkad at gwapo ang mga bayaw ng iba. Ang ilan sa kanila ay maamo at matikas. Pero bakit naging duwag ang bayaw niya? Ni hindi niya kayang tingnan siya. Isa pa, ayaw niyang pumayag sa diborsyo. Sino siya sa akala niya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3. Makalipas ang kalahating oras, nakarating si Harvey sa kumpanya ni Mandy. Nang papasok na sana siya sa entrance, bigla siyang hinarang ng isang bodyguard gamit ang stun baton. Malamig na sabi ng bodyguard, "Get lost. We don't welcome beggars here." Kagigising lang ni Harvey, hindi muna niya nagawang linisin ang sarili. At saka, naka-shirt siya at naka-shorts na may tagpi-tagpi sa kabuuan. Para siyang pulubi sa tabi ng kalsada. Gayunpaman, sanay na si Harvey sa ganoong bagay. Ngumiti siya at sinabing, "Mister, nandito ako para magpadala ng dokumento sa asawa ko."
May asawa ka ba sa itsura mo? Naghinala ang bodyguard. Ang babaeng naglilinis ba, si Zara o ang trabahador na nagtatrabaho sa kusina sa likod, si Lily? Asawa ko si Mandy, sabi ni Harvey. Natigilan ang bodyguard. Maya-maya, humagalpak siya ng tawa. I see, you're the son-in-law of the Zimmers. Hindi niya napigil ang tumawa. Umiling si Harvey. Hindi sumagi sa isip niya na medyo sikat siya. Tama na. Iabot mo sa akin ang dokumento. Hiniling sa akin ni Miss Zimmer na kunin ang dokumento sa iyo kung nandito ka, sabi ng bodyguard. Hindi. Napailing si Harvey sa determinasyon. Sinabi ng aking hipag na ito ay medyo mahalaga, kaya kailangan kong ibigay ito sa aking asawa ng personal. Pwede bang tumabi ka? Ikaw. Walang magawang itinuro ng bodyguard si Harvey. Baliw ba siya? Hindi ba niya alam kung gaano siya kayo ng mga Zimmer? Tsaka ganito ang suot niya. Hindi ba siya natatakot na masira ang image ng kumpanya? Habang nag-uusap sila ay may narinig silang malakas na tunog ng makina ng sasakyan mula sa likuran nila. Di nagtagal, nakita ang isang serye ng BMW 5 na nakapark sa tabi ng electric bike ni Harvey pagkatapos ng isang high-speed drift maneuver. Pagkatapos, nakita nilang bumaba ng sasakyan si Don na may hawak na isang bouquet of roses. Great to see you here, Mr. Zander. Nang mapansin si Don, ang mayabang na tanod ay lumitaw ng magiliw at mapuri. He soon said, Mr. Zander, please walk this way. Kanina ka pa hinihintay ni Miss Zimmer sa office. Tumanggaw si Don sa kanya. Saka siya tumalikod at naglakad papasok sa kumpanya nang hindi man lang sumuko kay Harvey. Papasok na rin si Harvey sa kumpanya. Gayunpaman, itinaas ng bodyguard ang kanyang stun baton at muling hinaranggan ang daan ni Harvey. Anong ibig mong sabihin? Bakit siya pinapayagang pumasok sa kumpanya at hindi ako? Tinitigan ni Harvey ang bodyguard at nagtanong. Bumantong hininga ang bodyguard at sinabing, Harvey, manugang ka lang. Paano mo maihahambing kay Mr. Zander? Tingnan mo, ang pabango at rosas sa kanyang kamay ay tiyak na hindi hihigit sa ilang daang box. Do you may ganoong klaseng pera? Saglit na natigilan si Harvey. He then frowned and asked, what do you mean? What do I mean? Bobo ka ba o naglalagay ka ng palabas dito? Kumalat sa buong syudad ang insidente na nangyari kagabi. Alam naman ng lahat na hinahabol ni Mr. Zander si Miss Zimmer. They's a good-looking pair. They belong with each other. Take a look at yourself. You seem so pathetic and useless. I wonder why pumayag si Miss Zimmer na pakasalan ka in the first place. Siniko siya ng bodyguard. Tuldok-tuldok-tuldok. Samantala, bumukas ang elevator sa lobby ng kumpanya. Lumabas ng elevator si Mandy na naka-floral dress, napakaganda at kaakit-akit. At that moment, she saw Don. She smiled and nodded at him. She then said, Mr. Zander, kanina pa kita hinihintay. Pinaikit ni Don ang kanyang mga mata, at isang kislap ng kasakiman ang nakita sa kanyang mga mata. Halos hindi na ito makilala. Dinilaan niya ang kanyang mga labi ng walang kamalay-malay at binigay sa kanya ang bouquet ng mga bulaklak ng maganda. Ngumiti siya at sinabing, may mga taong nagsabi na ang magagandang regalo ay dapat ibigay sa mga taong karapat-dapat sa kanila. Mandy, ang ganda mo kasing bulaklak. Kaya ikaw lang ang karapat-dapat na bigyan ng ganitong bouquet ng bulaklak. Bahagyang kumunot ang noo ni Mandy. Naalala niya pa rin ang nangyari noong nakaraang gabi. Si Don ay nag-propose sa kanya sa harap ng lahat, at ngayon ang buong pangyayari ay kilala sa Niamhi. Ngayon, hinabol pa niya ito sa sobrang pangahas na paraan. Noong una, atubili si Mandy na makipagkita kay Don. Ngunit ang kanyang kumpanya ay lubhang nangangailangan ng ilang pondo ngayon, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Don. Sa pag-iisip tungkol doon, ngumiti si Mandy at sinabing, Mr. Zander, nambobola mo ako. Inimbitahan kita ngayon ng may kabaitan dahil gusto kong makipag-ayos sa iyo ng isang business deal. Paano ako kukuha ng mga regalo mula sa iyo? Masayang ngumiti si Don at sinabing, it's not a big deal, and it doesn't mean much. Mandy, you said that you don't want my gift. Are you thinking that it is not good enough? How about this? I'll ask somebody to send some air flowers over from Prague. How about it? Hindi mo kailangang gawin iyon.
Hindi maganda ang paggawa ng mga rosas sa Prague ngayong taon. Nabalitaan ko na ang mga rosas na itinatanim nila doon ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000 bawat rosas. Hindi ganoon kalaki ang halaga. Umiling si Mandy. Kahit nasambahin niya ang mga rosas doon, hindi niya maiwasang hindi makatwiran ang presyo. More than $8,000 per rose. Bahagyang kumislot ang mga mata ni Don. Tiyak, hindi ako makapagbibigay ng isang rosas lamang sa kanya. Mayroon akong higit sa 100 rosas dito sa aking kamay. Kung gusto ko siyang bigyan ng regalo, kailangan kong magkaroon ng kasing dami nito. Sa makatuwid, ito ay nagkakahalaga ng higit sa $2,000,000. Habang iniisip iyon ni Don, hindi niya maiwasang magmukhang medyo awkward bagamat siya ay isang lalaki na laging lumalabas na mapagpakumbaba sa harap ng iba dahil sa kanyang yaman. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Harvey na nakatayo sa labas ng lobby ay nalampasan ang bodyguard at biglang pumasok sa lobby. Inagaw niya ang bouquet ng bulaklak sa kamay ni Don at itinapon ito sa sahig. Mahal, huwag kang kumuha ng mga bagay sa iba. Kung gusto mo ng rosas, bibilhin kita. It's just mere roses. Unknowingly, naging matapang si Harvey. Hinawakan niya ang maamo at maliit na kamay ni Mandy at kinaladkad papunta sa elevator. Harvey, bitawan mo ako. Anong kalokohan ang sinabi mo? Mahinang saway ni Mandy sa kanya. Kasalukuyan silang nasa lobby ng kumpanya, at masikip. Siyempre, she could not make a fool of herself given that she was the CEO there, so she unconsciously want to release her hand, pero hinawakan ito ng mahigpit ni Harvey. B*****, bumalik ka dito. Noong una, medyo awkward ang pakiramdam ni Don. Ngayon, siya ay nilamon ng matinding galit. Sa katunayan, ang palumpon ng mga bulaklak na iyon ay may labis na pag-iingat dahil pinili ito ng higit sa $1,000. Tiyak na magagalit siya dahil itinapon ito sa sahig ng ganoon-ganoon. Ang mas importante dito ay hawak ni B**** ang kamay ng Diyosa ko. Hindi ko pa nahawakan ang kamay niya. You ruined my flowers. Kaya mo bang tumbasan yan? Sino ka ba? Hinampas ni Don ng kaliwang kamay ang pinto ng elevator at pilit na binuksan ang pinto. B****, you better give me an explanation now. Otherwise, you'll have to pay a heavy price for it. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4, Paliwanag. Bakit kita bibigyan ng paliwanag? Malamig na sabi ni Harvey. Una, asawa ko si Mandy. Pakiusap layuan mo siya. Kung gusto mong gumawa ng eksena, pumunta ka sa ibang lugar. Pangalawa, kung mahilig ang asawa ko ng mga rosas, bibilhin ko ito para sa kanya. Napakaganda niya. Paano babagay sa kanya ang mga simpleng bagay at murang bagay? Ipapadala ko sa kanya ang mga rosas mula sa Prague ngayong gabi mismo. What the F***? Are you mentally retarded or just plain stupid? One rose from Prague cost more than $8,000. Nabalitaan ko na humihingi ka ng scooter kay Senior Zimmer kahapon. You're just a good for wala lang. Kahit na ibenta mo ang kidney mo, hindi mo kayang bilhin ang isa sa mga iyon. Bakit ang lakas ng loob mong mag-show dito? Nagpakitang malamig si Don. Nasiyahan siya sa isang privileged status sa York Enterprise. Paano ako kakausapin ng isang manugang na tulad niya? At saka, ang pinaka-ikinagalit niya ay ang nangyari kung saan nabasag ni Harvey ang kanyang mga bulaklak at kinaladkad si Mandy na papasok sa elevator. Anong kalokohan ang gustong gawin ng B****? Sa pag-iisip niyan, bigla na lang ngumiti ng malamig si Don. Mukhang sigurado na siya sa sarili niya. Mandy, hindi ka ba nagtatagumpay ng $5,000,000 para sa pondo ng iyong kumpanya? Matutulungan kita dyan. Ano? Natigilan si Mandy. Mahinahong sinabi ni Don, Mandy, alam ko na ang kumpanya mo ay umabot ng $5,000,000. Pero mayroon lang akong ganoong halaga sa aking kamay, at maaari itong gamitin bilang pondo para sa pamumuhunan. Kung may kasama ka, mamayang hapon, magiging iyon na. Seryoso ka ba? Binitawan ni Mandy ang kamay ni Harvey nang walang kamalay-malay, kailangan ng kumpanya niya ang ganoong kalaking pera. Lagi kong tinutupad ang mga pangako ko. Mukhang may tiwala si Don. Oo naman. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbigay siya ng salita sa wakas. Kung hindi siya makakakuha ng ganoong mga pondo, malamang na malugi ang kanyang kumpanya. Let's go, Mandy.
We could discuss the project and kung saan tayo mag-lunch mamaya, magalang na sabi ni Don. Mahal, hindi ka makakasama sa kanya. Bago pa makapagsalita si Mandy, galit na tinitigan ni Harvey si Don. Lumala ang ekspresyon ng mukha nito. Don, binabalaan kita. You better stay away from my wife. Ngumisi si Don. How can a useless son-in-law decide about this? Bakit? Natatakot ka ba na baka lokohin ka niya? Napangiti ng mahina si Don ng mga sandaling iyon. You're just a good for nothing. Do you think that you can change your fate? Ako. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Harvey, at marami pa siyang gustong sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Mandy sa elevator at malamig na sinabing, Harvey, huwag kang maging unreasonable. Ako ba ay hindi makatwiran? Natigilan si Harvey. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang investment na ito? Dismayadong tumingin si Mandy kay Harvey. Kung mas may kaya siya, hindi ko na kailangang maging ganito. Bumantong hininga siya at sinundan si Don palabas ng lobby ng kumpanya. Saka siya sumakay sa BMW. Mahal. Nang makitang sumakay na si Mandy sa kotse ni Don, sinugod niya ito ng mabilis. Pagkatapos ay sinabi niya, Mahal, huwag kang sumama sa kanya. Nasa akin ang pera. Bibigyan kita ng $5 milyong. Harvey, bakit hindi ka pumunta at maghanap ng trabaho? Huwag kang magde-daydream dito. Napabuntong hininga si Mandy. Ngunit, magsasalita pa sana si Harvey. Naglakad na ngayon si Don papunta sa kanya. Tinapik niya ang balikat ni Harvey at sinabing, What's wrong? Naghahanap ka ba ng trabaho dahil isa ka lang walang kwentang tao? Kailangan mo ba akong magrekomenda ng isa para sa iyo? Sa kabutihang palad, ang kumpanya ko ay gumanap ng isang tagapaglinis. Gusto mo bang subukan ito? Babayaran ka ng humigit kumulang $200 bawat buwan. Babayaran kita ng $50 pa bilang subsidy mo para sa kapakanan ni Mandy. Paano iyon? Seryosong sabi ni Don, ang York Enterprise ay pagmamay-ari ng mga York. Hindi madaling pumasok sa ganoong kalaking kumpanya. Huwag palampasin ang pagkakataong tulad nito. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Itinulak ni Harvey ang kamay ni Don at malamig na sinabi, hindi ko kailangan iyon. Oh, kung gaano ka walang utang na loob. Umiling si Don, at hindi na siya mapakali kay Harvey. Binuksan niya ang pinto ng BMW niya at agad na sumakay sa sasakyan. Mahal, huwag kang sumama sa kanya kaya kitang tulungan sa $5 milyong na iyon. Hindi sumuko si Harvey habang nakatingin kay Mandy, umaasang magbabago ang isip nito. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni Mandy ang kahilingan ni Harvey. Harvey, huwag ka nang sumigaw. Mas mabuting huwag kang mangarap dito kung gaano ka kahirap. Ano ang maitutulong mo kay Mandy? Mayroon ka bang $5 milyong? Kilala mo ba ang CEO ng York Enterprise? Ikaw. Mas mabuting isipin mo kung saan ka dapat manglilimos ng pera pagkatapos mong makick out sa Zimmers. Humagalpak ng tawa si Don. Ibinaba ni Don ang bintana ng kanyang sasakyan at ngumiti ng pang-aalipusta. Sumigaw si Harvey, Don. Huwag kang masyadong mahihiya sa sarili mo dahil sa mayaman ka lang. Excuse me, B****. Ang sarap talaga ng feeling, ang pagiging mayaman. Madali kong hinihiling sa asawa mo na sumama sa akin dahil lang kaya ko. Kung gusto kong sumakay siya sa kotse ko, wala siyang choice kundi sumunod. Kung gusto kong hiwalayan kanya, kailangan niyang kumilos ng naaayon. Humagalpak ng tawa si Don. Pagkaalis ni Don sakay ng kanyang sasakyan, si Harvey ay nakatayo sa pasukan ng kumpanya ng walang sigla. Ang isang tagapamahala lamang ng proyekto mula sa York Enterprise ay maaaring magpasakay sa aking asawa sa kanyang kotse. Kahit siya pwede niyang hilingin sa asawa ko na hiwalayan ako. York Enterprise ay walang iba kundi isang kumpanya lamang sa ilalim ng mga York, *8. Habang nakikipag-usap siya, kinuha niya ang kanyang lumang telepono at tinawag ang contact number noong nakaraang araw. Ako ito. Makakatulong ako sa mga York, ngunit mayroon akong dalawang kondisyon. Una, pag-aari ko ang York Enterprise mula ngayon. Pangalawa, tulungan mo akong mag-order ng pinakamalaking rosas mula sa Prague at ipadala ito sa Zimmer Advertising Company gamit ang isang paraan na karaniwang pinapaboran ng mga babae. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5. Sir, isusumbong ko agad kay Chief. Ikaw. Huwag mong subukang makipagtawaran sa akin. Kung hindi, masisira ko ang buong York Enterprise. Bago pa makapagsalita ang nasa kabilang dulo ng telepono ay ibinaba na agad ni Harvey ang telepono. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa lugar ng Gold Coast Villa, ang bawat villa ay partikular na idinisenyo ng isang sikat na designer sa buong mundo. Mula sa uri ng ceramic tile hanggang sa uri ng mga puno, lahat sila ay pinili ng may matinding pag-iingat. Ito ay talagang hindi isang lugar kung saan ang isang tao ay kayang bumili kahit na sila ay mayaman. Sa pagkakataong iyon, casual na nakaupo si Harvey sa sofa sa balcony. Sa kanyang tabi ay ang kasalukuyang pinuno ng mga York, si Jonathan York. Siya ang tiyuhin ni Harvey, at siya ang humiling sa kanyang driver na sunduin si Harvey at pinasakay siya sa villa kanina lamang. Nakatingin sa walang pakialam na si Harvey, ngumiti si Jonathan at sinabing, "Harv, napakaraming taon na tayong hindi nagkikita. Mukhang mas gwapo at energetic ka. Uncle, we don't have to beat around the bush. Just go straight to the point. Tell me, how do you want me to help the Yorks? How do you want me to be in control of the entire situation?" Kalmadong tanong ni Harvey, ni hindi man lang niya nilingan si Jonathan. Ngumisi si Jonathan. "Harv, ikaw ay tiyak na isang prangka na tao. Kung gayon, ako ay tapat sa iyo." Sa sandaling iyon, mukhang walang magawa si Jonathan. Siya ay isang maimpluwensyang at makapangyarihang tao sa NIMH. Magagawa niya ang isang malaking epekto sa buong lungsod sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang aksyon lamang. Ngunit ngayon ay wala siyang pagpipilian kundi ang maging mapagpakumbaba at masunurin sa harap ni Harvey, ibinigay na mayroon siyang kahilingan na gawin. Sinunod ng aming pamilya ang uso at inilagay ang pera sa stock market ng futures ng langis. Dahil dito, dumanas kami ng malaking pagkalugi. Ngayon ang pondo ng aming pamilya ay cut to the chase. Magkano ba kailangan mo? Hindi gaano, halos $1 bilyong lang. Asterisk 6. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Harvey. $1 bilyong? Bakit hindi ka pumunta at magnakaw ng bangko? Tungkol dyan, Chief York, mayroon pa akong ibang bagay na dapat harapin. Aalis muna ako. Tumayo agad si Harvey at aalis na sana. Harv, medyo nabalisa si Jonathan sa sandaling iyon. Agad niyang sinabi, "Kailangan talaga namin ng ganito kalaking pera. Kung wala kami nito, mababawasan ang aming pondo, at masisira ang aming malaking negosyo. Bukod dito, matutupad ko ang iyong mga kahilingan." Tumingin ng malalim si Harvey sa mga mata ni Jonathan at medyo walang magawa, "Nakita ko ang iyong sinseridad. Ngunit ang problema ay saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Harv, gusto mo ba talagang makitang masira ang pamilya natin ng buo? Mayroon kang humigit kumulang $1 trilyong sa iyong offshore account. Maaari kang tumulong na iligtas ang mga York sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa amin ng kaunting bagay na iyon." Kinabahan si Jonathan kaya namumula ang kanyang mga mata. "Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling." Noong una, nakangiti si Harvey. Nang marinig niya iyon, mas lalong lumala ang ekspresyon ng mukha niya. "Tiyo, sa aking naalala, ang buong pamilya ng York ay naniniwala na hindi ako maaaring maging tagapagmana ng mga York noong panahong iyon. Mayroong humigit kumulang ilang daan-daan sa amin sa Yorks. Tinanong mo ako at hinatulan ng mahigpit. Dati akong naging malaking kontribusyon sa pamilya, ngunit pinalayas ako tulad ng isang masamang itlog. Ngayon ay hinihiling mo sa akin na alalahanin kung saan ako nanggaling. Hindi mo ba iniisip na ito ay medyo katawa-tawa? Bakit hindi mo iniisip kung magkano ang kinita ko para sa pamilya sa lahat ng mga taon na iyon, nagtatrabaho ng labis ng husto? Nasiyahan ka sa pera at kita na kinita ko at tumanggi na aprubahan ako sa huli. Naging manugang ako para sa ibang pamilya sa nakalipas na ilang taon. I led a terribly miserable life. You don't even come to visit or helping me a helpang. If you're not in isang malaking krisis, naaalala mo pa ba ang tungkol sa dating tagapagmana ngayon?" Malinaw na sinabi ni Harvey ang bawat salita. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jonathan. Agad niyang sinabi, "Harv, nagkamali kami. Humihingi kami ng tawad sa iyo. Taos-puso kaming hihingi ng tawad sa iyo. Pero kailangan namin na tulungan mo kaming malutas muna ang krisis na ito.
Maaari akong magdesisyon dito. Mula ngayon, ikaw na ang CEO ng York Enterprise. Bagamat hindi ang York Enterprise ang pinakamalaking kumpanya sa ilalim ng Yorks, isa ito na may pinakamaraming potensyal. Nakatuon ito sa mga pamumuhunan ng anghel. Bukod dito, pagmamay-ari nito ang mga bahagi ng maraming kumpanya sa buong NEMHI, kabilang ang maraming bagong produkto at plano na malapit ng mailista. Sa lahat ng ito, ang negosyong iyon ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng anak ni Jonathan, si Belle York. Siya ay pinsan ni Harvey. Nakapagtataka, handang ibigay ni Jonathan ang negosyo sa kanya. Fine, it's a deal. Saglit itong pinag-isipan ni Harvey. Noong una, ayaw niyang mag-abala tungkol sa mga York. Pero naalala niya pa rin ang nangyari noong umagang iyon. Kung hindi niya kukunin ang negosyo, madali siyang mabuli at mahahatulan ng literal na sinuman. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito ng maayos. Kailangan mo lang pumunta sa Enterprise at pirmahan ang dokumento bukas. At saka, aayusin ko rin ang mga rosas mula sa Prague. Nakahinga ng maluwag si Jonathan. Kung hindi pumayag si Harvey na tulungan sila, tiyak na magdurusa ang mga York kahit na hindi sila nalugi. Walang pakialam si Harvey sa kanya. Kung hindi niya kayang harapin ang isang maliit na bagay na ganoon, hindi man lang siya makakaligtas sa larangan ng negosyo. By the way, pahiram sa akin nitong suit. Aalis na sana si Harvey. Ngunit may nakita siyang bagong suit sa sofa, at nagningning ang kanyang mga mata. Dadalo sana siya sa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga kaklase mula kolehiyo ng gabing iyon, at sabik pa rin siya na wala siyang magandang damit magsuot. Huli na siya para bumili ng isa ngayon, kaya nagpa siyang hiramin ito kay Jonathan. Wala lang. Kung nagustuhan mo, dalhin mo na lang. Regalo ni Armani, at buo pa ang price tag. Casual na tumango si Jonathan. Bagamat mahal ang suit na iyon, wala itong ibig sabihin kung ikukumpara sa $1,000,000,000. Hindi ito masyadong inisip ni Harvey. Kaya agad siyang nagpalit ng suit na iyon sa changing room. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang sarili niyang sapatos at tumingin sa kabinet ng sapatos ni Jonathan na may panghahamak. Parang mabaho ang paa ni Jonathan. Ayokong isuot ang sapatos niya. Papasok na lang ako sa tsinelas ko. Narinig niyang dadalo ang bawat kaklase sa pagtitipon sa gabing iyon, parang ang ganda ng kolehiyo noong taong iyon, naroon din si Wendy Sorrell. Medyo sabik si Harvey. Pagkaalis ni Harvey sa neighborhood ng Villa, sumipol siya at sumakay sa kanyang lumang electric bike para pumunta sa Platinum Hotel. Doon gaganapin ang pagtitipon, at natatakot siyang mahuhuli siya kung siya ay masyadong mabagal. Biglang may narinig na malakas na busina ng sasakyan. Huminto ang isang Porsche sa tabi mismo ni Harvey, at dahan-daang ibinaba ang bintana ng sasakyan. Nakita niya ang kanyang biyenan na tinanggal ang kanyang salaming pang-araw at malamig na tumingin sa kanya. Hindi nagtagal ay naging awkward siya. Bagamat si Lillian Yates ang biyenan ni Harvey, nagpakita siya na parang isang 30 taong gulang na babae mula nang maalagaan niyang mabuti ang kanyang hitsura at kalusugan. Nagmukha siyang matikas, at madaling makilala ng isa ang bahagyang pagkakahawig nila ni Mandy dahil pareho silang napakaganda. Gayunpaman, nakatingin siya kay Harvey sa sandaling iyon. Malamig niyang sinabi, "Saan mo nakuha ang suit na iyan?" Sa 3 taon na kinuha si Harvey, ang taong pinakakinatatakutan niya ay si Lillian. Nang marinig iyon, agad niyang sinabi sa mahinang boses, "Nay, hiniram ko ito sa isang kaibigan." "Oh, may mga kaibigan ka pa ba?" Malamig na ngumiti si Lillian. Pagkatapos ay sinabi niya, "May nagsabi sa akin kung ano ang nangyari ngayon sa kumpanya. Dahil wala kang kakayahan sa matagumpay na paggawa ng anumang bagay, umuwi ka na lang at ayusin ang mga gamit mo ngayong gabi. Pumirma sa kasunduan sa diborsyo bukas. Huwag mag-alala, magbabayad ako, ikaw ang sustento." Isang malamig na panginginig ang dumaloy sa kanyang gulugad. "Pero, Nanay, mahal ko talaga si Mandy. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya." Nang marinig iyon, malamig na tumawa si Lillian at sinabing, "Huwag mo akong tawaging nanay mo. I don't deserve that. Kung ako nga ay magiging nanay mo, natatakot ako na maging ang aking mga ninuno ay mabaygo tungkol dito. At saka, sinabi mong mahal mo ang anak ko. Paano? Paano mo siya mamahalin dahil isa kang walang kwentang tao? Ano pa ang maaari mong gawin maliban sa mga gawaing bahay?
Alam mo ba na sinira mo ang mga pangunahing taon ng buhay ng aking anak sa nakalipas na 3 taon? Kanina lang, tinawagan ako ni Don. Sabi niya willing siyang magbayad ng $1,000,000 bilang regalo sa kasal basta't ibigay ko sa kanya ang aking basbas at hayaan siyang pakasalan si Mandy. Alam mo ba kung magkano iyon? Natatakot ako na hindi ka pa sigurado dyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6. Don. Saglit na natigilan si Harvey. Ngumiti siya, itong lalaking ito ay isang aso lang na pinalaki ng York Enterprise. Ilang sandali lang ay nakick out siya. Inay, hindi ako makikipag-divorce. Kahit mag-divorce na tayo, this is none of your business. Sana huwag kang makialam sa ating relasyon. Tumawa si Harvey at sinabi ang tanong na ito bago sumakay sa kanyang pinakamamahal na electric bike at umalis. Harvey, wala ka lang. Nanginginig sa galit si Lillian. Muntik na niyang itaboy si Harvey gamit ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, napigilan lamang niya ang kanyang galit at mabilis na umalis matapos makita ang isang pulutong na nakapaligid sa kanila. Naglakad si Mandy sa front desk ng kumpanya pagkatapos ng oras. She then saw 2 girls laughing while saying something at maraming empleyado ang nanonood. Loser ang asawa ni Miss Zimmer. He said that he will give her roses from Prague. How dare he say that? Hindi ba niya tinignan ang sarili niya sa salamin? Not to mention na sumakay siya ng electric bike, pati na ang tsinelas niya. Ang isang tulad niya ay dapat pumunta at humingi ng pagkain sa halip. Oo, hindi ko alam kung bakit makakahanap ng talo si Miss Zimmer. Kung hindi siya talo, hindi siya magiging live-in son-in-law. Kung ako yon, matagal ko na siyang hiniwalayan. Ang daming nanliligaw kay Miss Zimmer dyan. Hindi na kay Mick si Mandy. Ikaw. Kinagat ni Mandy ang mapupulang labi at namumula ang mukha na parang nilalagnat ng marinig ang mga komantong ito, napahiya siya. Miss Zimmer. Takot na takot ang itsura ng 2 babae sa front desk nang mapansin nila si Mandy. Miss Zimmer, puro kalokohan lang ang pinag-uusapan natin. Huwag po sana kayong magalit. Tumahimik ka. Sigaw ni Mandy habang nanginginig ang katawan, namumula ang mga mata niya at malapit na siyang umiyak. Bakit siya magkakaroon ng walang kwentang asawa? Ang mga asawa ng iba ay mga elite sa negosyo o mula sa mayayamang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay isang walang kwentang live-in-law. Hindi lang siya maprotektahan, palagi niyang ginagawa itong kahihiyan sa harap ng ibang tao. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa front desk. Sinagot ng takot na babae ang telepono at mahinang sinabi, Miss Zimmer, sinabi ng security na pinadalhan ka ng isang kumpanya ng logistic ng isang truck ng mga kalakal. Dapat ba natin silang ipasok? Para sa akin. Saglit na natigilan si Mandy. Wala siyang binili, ngunit tumanggaw pa rin siya. Maya-maya, nakita niya ang isang gwapo at mukhang elite na lalaki na nakasuot ng suit na papasok. Magalang niyang sinabi, ikaw ba, Miss Zimmer? Ito ang pandaigdigang express delivery service na ginawa ng aming kumpanya. This is delivered from Prague, please sign for it. Prague. Tapos na pumirma si Mandy na may pagtataka sa tingin. Habang winawagayway ng gwapong lalaki ang kanyang kamay, maingat na dinala ng kanilang porter ang isang napakagandang high-end na wooden box at inilagay ito sa lobby. Ang tuktok ng kahon ay natatakpan ng mga macantab na kristal na nakasisilaw sa ilalim ng liwanag. Dilat na dilat ang mga mata ng lahat ng empleyado. Wow! Galing ba to sa Prague? And this box is so exquisite, what's in it? Miss Zimmer, pwede mo bang buksan at tingnan natin? Karamihan ay mga babaeng empleyado sa kumpanya ng advertising. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga empleyado ay inaabangan ito na may mabituing mga mata. Bagamat naguguluhan si Mandy, sinenyasan niya ang lalaki na buksan ang kahon na gawa sa kahoy matapos makitang tuwang-tuwa ang lahat. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang lahat ay natigilan at natahimik ng ilang minuto. Ito ang mga rosas mula sa Prague. Sigurado ka ba? Hindi ba nabanggit sa balita na may pagbaba ng produksyon ng rosas ng Prague ngayong taon? Ilan ito? Nakita ng gwapong lalaki na tuwang-tuwa ang mga babae. Ngumiti siya at itinuro ang bouquet ng rosas. Sabi niya, Miss Zimmer, please allow me to introduce you. Ito ang mga rosas mula sa Prague. Dapat alam ninyo lahat na ito ang pinakamagandang batch ng mga rosas ngayong taon. Ngunit,
Hindi ito ang pinakamahalagang bagay, tingnan mo rito. Itinuro ng gwapong lalaki ang gitna ng malaking bouquet of roses, kung saan may maliit na rose na kasing laki ng brooch. Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti, makikita mong hindi ito isang rosas, sa halip, ito ay nababalot ng mga diamante at hiyas na may iba't ibang kulay. Ang puso ng Prague. Nagulat si Mandy. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Ang Heart of Prague ay idinisenyo at inukit ng ilan sa mga pinakasikat na art masters sa kasaysayan ng Prague. Ito ay nag-iisa sa mundo. Ito ay napakakaiba. Bukod dito, ito ang simbolo ng Prague. Bagaman ito ay totoo, hindi ito kailanman ipinagbibili. Hindi niya akalain na may magpapadala nito sa kanya ngayon. Wow! Sino nagpadala nito sa'yo? Miss Zimmer, ito ay dapat ibigay ng iyong admirer. It's such a largesse. Pwede ba itong ipadala ni Mr. Xander? Hindi ba't sinabi rin ng walang kwentang asawa ni Miss Zimmer na gusto niyang ibigay sa kanya ang mga rosas mula sa Prague? Puff, you are cracking me up. How could he afford those roses? Kahit ibenta niya ang sarili niya, hindi pa rin niya kayang bilhin. Natigilan si Mandy. Sino ang magbibigay sa kanya ng mga rosas na iyon at ang puso ng Prague? Hindi man lang inisip ni Mandy si Harvey, dahil alam niya ang pinakamainam na sitwasyon sa pananalapi nito. Karaniwang binibigyan niya ito ng baon. Hindi niya kayang bumili ng ordinaryong rosas, lalo na ang mga rosas mula sa Prague. Malamang hindi niya ito mabibili. Maaaring ito ay, si Don ba ang nagpadala nito? Napuno ng kakaibang emosyon ang puso ni Mandy nang maisip niya ito, medyo naantig pero medyo nahihiya. Sa Niamey, sa Platinum Hotel. Itinuring din ang hotel na ito ay isang kilalang lugar para sa mga layunin ng entertainment sa Niamey at ang mga gastos ay hindi mababa. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga taong pumunta dito ay sikat at may malaking impluwensya. Kaya naman, maraming luxury car ang nakaparada sa gate sa harap ng hotel. Sa pagkakataong ito, inorganisa ang reunion party ni Harvey sa kolehiyo sa lugar na ito. Nagham si Harvey ng kaunting ton at ipinarada ang kanyang electric bike sa parking space sa gate. Bagamat mayaman na siya ngayon, isa siyang nostalgic na tao. Ang electric bike na ito ay kasama niya sa mga ups and downs sa loob ng 3 taon. Hindi niya ito kayang talikuran. Biglang may nakabibinging busina mula sa likod bago niya ipinarada ng maayos ang kanyang electric bike. Gago ka ba? Deliveryman ka ba o valet? Hindi mo ba alam ang rules? How dare you occupy a parking space with that broken electric bike? Are you out of your mind? Huminto ang isang Audi A4 sa likod ni Harvey. Iniangat ng isang lalaki ang kanyang ulo, itinuro siya, at sumigaw. Walang kamalay-malay na napalingon si Harvey. Sandaling natigilan ang dalawa. Class monitor. Nag-react si Harvey. Ang taong ito ay kaklase niya noong kolehiyo na ilang taon nang naging monitor ng klase. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7. Ikaw si Harvey. Tinitigan ni Howard Stone si Harvey nang may pagdududa. Tumikim siya sandali, ipinarada ang kanyang sasakyan, at dirdiretsong naglakad papasok sa hotel. Harvey felt so awkward, hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ni Howard kapag kausap niya ito. Magkasunod na pumasok ang dalawa sa private room. Nandoon lahat ng mga kaklase sa oras na ito. Napatingin ang lahat nang bumukas ang pinto. Hindi ba ito ang class monitor? Naging successful din ang class monitor. Sobrang gwapo, may nanguya. Sa katunayan, si Howard ay nakasuot ng suit at isang pares ng leather na sapatos, na may nakasabit na susi ng kotse ng Audi sa kanyang baywang. Napakagwapo niya sa sandaling ito. Maya-maya, may nakakita kay Harvey na naglalakad sa likod ni Howard. Kahit na ang suit ay hindi angkop sa kanya, ito ay isang Kat-Anji tangi, high-end, at isang sikat na tatak. Nakita ito ng isang kaklase at napangiti. Harvey, mukhang magaling ka rin. Halika, itong 2 pangunahing upuan ay nakalaan para sa iyo at sa monitor ng klase. Sumulyap si Howard kay Harvey at ngumisi. Umiling siya at walang sinabi. Hindi niya inilantad ang katotohanang nakasakay si Harvey sa isang electric bike. Sumagot naman si Harvey pero walang pakialam sa upuan. Sa halip, tumingin siya sa paligid ng isang bilog. Wala pang masyadong magagandang babae sa klase noon. Gayunpaman, napakaganda pa rin ni Wendy.
Nararapat siyang maging isang diyosa. Nakasuot ng business attire si Wendy. Ang kanyang perpektong katawan ay ganap na ipinakita sa kabuuan, tulad ng isang hinog na peach. Napaka-seductive at sakit-akit, kahit ang cool na Howard ay napansin ni Wendy sa sandaling ito. Siya ay humanga, lumapit siya, ngumiti, at sinabing, "Oh, ikaw pala ang aming diyosa. Ang tagal kitang hindi nakikita. Bakit hindi mo ako hinanap o makontak? Kaya, saan ka nagtatrabaho, ngayon?" Nahihiyang ngumiti si Wendy at mahinang sinabi, "I'm not doing so well like you. You even drive an Audi." Nagningning ang mga mata ni Howard nang marinig iyon, mukhang may pagkakataon siya. Tila pinapabore ng diyosa ang Audi na binili niya sa pamamagitan ng installment loans. Gusto na niyang magsalita ay ngumisi na ang mga babae sa tabi niya at sinabing, "Class monitor, huwag kang magpapaloko kay Wendy. Siya na ngayon ang administrative manager ng kumpanya ng pamumuhunan sa NEMHI, York Enterprise. Malapit na raw siyang ma-promote bilang general manager at siya na ang mamumuno." Wow! Namangha ang lahat. Alam nila kung gaano kalakas ang York Enterprise. Maraming negosyo at mga individual na nagtatrabaho sa sarili at pinondohan nila. Kahit na ang kumpanyang ito ay hindi gumawa ng pisikal na negosyo, ang impluwensya nito ay sumasaklaw sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kung si Wendy ay naging general manager sa murang edad, magkakaroon siya ng ganap na kapangyarihan. Ang sinumang magtagumpay sa paghabol sa kanya, ay hindi lamang magkakaroon ng kagandahan sa kanyang mga bisig kundi pati na rin ng maraming pagunlad. Ang mga patay ay hindi maisip. Bukod dito, napakaganda ng babaeng ito na hindi gaanong kahanga-hanga kaysa sa kanilang A-listed female star. Ang mga lalaki sa pribadong silid ay nahihiya sa kanilang sarili at hindi napigilan ang paglunok. Hinding interesado si Harvey kay Wendy noong una, ngunit gaano siya interesado nang marinig niya ang tungkol sa York Enterprise. Kung tutuusin, pag-aari na niya ito ngayon. Sa madaling salita, si Wendy ang kanyang nasasakupan. Gayunpaman, kaya niya ba? Baka siya ang general manager. Ngumiti si Harvey at naglakad sa pag-iisip nito. Umupo siya sa tabi ni Wendy at handa siyang kausapin. Nung unang ngumiti si Wendy, pero di nagtagal ay sumimangot siya. Pagkatapos tingnan siya pataas at pababa, sinabi niya, "Harvey, pwede bang huwag kang maupo dito?" "Ah, may upuan ba ito?" Tumayo siya at sinabing, "No, ayoko lang na maupo ka sa tabi ko." Sabi ni Wendy, "Ang sarap magsuot ng suit. Pero nakalimutan mo yata ang sapatos mo. Baka hiniram mo ang suit." Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, napansin ng maraming tao na hindi nababagay sa kanya ang suit ni Harvey bagamat maganda ang pagkakayari nito. Ang pinakamahalaga ay nakasuot siya ng isang pares ng tsinelas na may kaunting butas dito, at ang kaliwang hinlalaki niya sa paa ay damaykit pa rito. Ang gulo ng styling niya. Medyo walang magawa si Harvey. "Dapat bumili ako ng isang pares ng sapatos. Ito ay hindi nararapat. Hahaha, Wendy, may eagle eyes ka. Nung una, ayoko munang pag-usapan dahil magkaklase tayo dati. Pero, may sobrang kumpiyansa at gustong manabik sa isang bagay na hindi siya karapat-dapat. Sa tingin ko, kailangan ipaalam sa lahat, kanyang tunay na kulay." Lumabas si Howard mula sa likuran at ngumiti kay Wendy nang nakakasimangot. "Kakapunta lang dito ng kaklase namin na si Harvey sakay ng electric bike. Naisip ko noong una na naka-electric bike lang siya pansamantala dahil baka hindi siya makaparada ng kotse niya. Total nakasuot siya ng high-end suit. Sa hindi inaasahan, nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang sapatos nakakahiya." Kumilos si Howard na parang nakita niya ang kasinungalingan. "Harvey, maaari bang binili mo ang suit na ito na may mga diskwento mula sa ibang lugar? And looking at you like this, I bet hindi mo pa napupunit ang label. Let's go and return the suit after the reunion party, okay?" Sa tingin ko hindi naman masama. Gayunpaman, tila pumunta siya dito sakay ng isang electric bike. Nakita ko ang kanyang mga susi. At saka, malinaw na hindi niya pinalitan ang tsinelas na isinuot niya sa loob ng maraming taon. Oo, ang mga kaklase na iyon ay nagsimulang magtsismisan tungkol dito sa isang iglap. May iilan na gustong magpakitang gilas sa harap ng diyosa, si Wendy. Sa mga sandaling ito, marahas nilang pinapuna si Harvey. Nang gustong magpaliwanag ni Harvey,
Tumayo ang dati niyang deskmate, si Shirley at malakas na sinabing, medyo over the top kayo. Magkaklase kaming lahat, kahit medyo kakaiba ang estilo niya, kailangan mo bang sabihin iyon? Si Shirley ay may kaakit-akit at matikas na figure. Siya ay mukhang isang tao mula sa isang mabuti at prestihiyosong pamilya. Si Harvey ay madalas na nagpupumilit na kopyahin ang kanyang takdang aralin noong sila ay nasa kolehiyo. Kaya naman maganda pa rin ang relasyon nila. Hindi akalain ni Harvey na lalapit si Shirley para tulungan siyang magsalita. Biglang humakbang si Howard at hinawakan ang kwelyo ni Harvey nang makita niya ang isa pang dilag mula sa kanilang klase na tumulong sa basurang ito na magsalita. Mabilis siyang naglabas ng tag at hindi napigil ang sabihin, Shirley, gusto mo pa ba siyang tulungan? Nakikita mo ba? Hindi man lang niya tinanggal ang mga tag. Ang isang piraso ay hinirang ng 10,000. Sa tingin mo can afford such clothes with his poor look. At kung tama ang pagkakaalala ko, naging live-in law na ng pamilya Zimmer si Harvey 3 years ago, di ba nakasuot ng haute couture suit ni Armani? Hahaha. Siguro ninakaw lang ang mga damit ng lalaking ito mula sa isang lalaki mula sa pamilya Zimmer. Kaya, hindi ito kasya sa kanya. Harvey, you have to be realistic. Alam ng buong NYMH na ikaw ang live-in son-in-law ng Zimmer family. You don't have to pretend in front of us. Magkaklase kaming lahat, bakit ka nagpapanggap? Itinaas ni Harvey ang kanyang kamay, itinulak ang kamay ni Howard, at malamig na tinitigan siya. Howard saw Harvey's stare and sneered, gusto mo bang sampelan ako pagkatapos kong ibunyag ang tunay mong kulay? O gusto mong sabihin sa akin na sayo ang mga damit? Kung mapatunayan mo, luluhod ako para sayo. Magsasalita na sana si Harvey nang biglang tumunog ang cellphone niya. Mabilis niyang kinuha ang isang lumang modelong telepono. Nagtawanan na ang lahat bago pa man niya masagot ang telepono. Sobrang nakakatawa. Hindi ba ito ang uri ng lumang modelong telepono na binubuo ng 3 taong credit sa pagtawag sa halagang $79? Si Harvey ay gumagamit ng ganitong uri ng telepono. Paano pa siya maglalakas loob na isuot si Armani para magpakitang gilas? Nawala ba siya sa isip niya? O naging tanga siya matapos siyang maging live-in law? Walang pakialam si Harvey sa mga reaksyon ng ibang tao sa sandaling ito. Sa halip, mabilis niyang sinagot ang telepono. Hindi nagtagal, narinig niya ang sigaw ng kanyang biyenan, si Lillian mula sa kabilang dulo. Harvey, saan ka nagpunta? Bakit hindi ka naghugas ng inidoro? Shitty, nakalimutan niya ang tungkol dito. Walang magawa si Harvey, hindi siya dapat pumunta sa reunion party na ito. Ikaw talaga ang live-in son-in-law. Pinagagalitan ka pa sa pagdalo sa isang reunion party sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Parang pinapagalitan siya ng biyenan niya at pinapabalik siya para maghugas ng inidoro. Ay, kung hilingin ko sa isang lalaki na gawin ito, mas gugustuhin ko pang basagin ang aking ulo hanggang mamatay kaysa maghugas ng kabeta. Bagamat hindi ako kumikita, hindi ako magiging live-in law. Sinaktan mo ako hanggang sa mamatay, hindi ko gagawin. Ang kahirapan ay sumasakal sa ambisyon ng isang tao, hindi ko akalain na ikaw ay isang napakaliit na tao. Lahat ng nandoon ay pinag-uusapan, maging si Shirley ay napabuntong hininga sa sandaling ito. Nakaramdam siya ng sama ng loob na makita si Harvey sa ganoong sitwasyon. Ang kanyang kapitbahayan ay nagkataon na nagre-recruit ng mga security guard kamakailan. Tila kailangan niyang tulungan si Harvey na magtanong tungkol sa trabaho, baka wala itong magawa at hindi niya kayang bumili ng isang pares ng sapatos. Sige, just get out as soon as possible. Trash like you are not welcome here. Naiinis na sinulyapan siya ni Howard. Pagkatapos ay lumapit siya kay Wendy at ngumiti. My goddess, huwag mong hayaang masira ang mood mo dahil sa kanilang mga walang utang na loob. Ang restaurant na ito ay binuksan ng mabuting kaibigan ng pinsan ko. Speaking of my cousin, you should know him. He is currently working at your company. His name is Don Zander. His good friend should do him a favor, which is to give him face. I can ask the hotel to bring their pinakamasarap na alak dito. Pinindot na niya ang service bell bago pa makasagot si Wendy. Nang dumating ang waiter, mukhang hindi siya nasisiyahan at sinabing, anong klaseng serbisyo ito? Bakit ang bagal mo? Dali at magdala ng 2 bote ng pinakamasarap na alak ng hotel dito. Natigilan sandali ang waiter.
Ngunit pagkatapos ay sinabi ng waiter, "Sir, ang pinakamasarap na alak sa aming hotel ay medyo mahal." Natatakot ako. Smack! Inihagis ni Howard ang susi ng sasakyan ng Audi mula sa kanyang baywang patungo sa mesa. Mukhang mahirap ba tayo at hindi kayang bayaran ang utos? Pinsan ko si Don Xander. Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang kaibigan ng amo mo. Bakit hindi ka magmadaling dalhin ang alak dito? Kalmadong sinulyapan ni Howard ang mukha ni Wendy at nakita niyang nagulat ang Diyosa, ngunit nagkunwari itong walang pakialam. Napakalaking pabor ang ginawa niya ngayong gabi. Sigurado siyang magkakaroon ng magandang impresyon sa kanya ang Diyosa. Hindi inaasahan ni Harvey na si Howard ay pinsan ni Don. Ang dalawa sa kanila ay may parehong personalidad na ginawa sa kanya mahanap ito interesante. Siya ay lubhang interesado upang makita kung ano Howard ay pumunta sa gawin. Hindi nagtagal, nag-abot ng 2 bote ng alak ang waiter. Pagkatapos ay magiliw niyang sinabi, "Sir, narito na ang alak, ngunit tumahimik ka na lang at buksan mo." Tumawa si Howard at walang pakialam na kumaway. "Kung hindi ka malasing ngayong gabi, huwag kang uuwi. Halika, toast ko sa inyong lahat." Kinuha niya ang wine glass niya at tumingin kay Harvey na wala nang natira. Kumunat ang noo niya. "Harvey, although magkaklase tayong lahat, hindi mo ba nakikita? You are not welcome here. Are you planning to drink with us?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 8. Noong una ay may gustong sabihin si Harvey, ngunit nang makita niya ang gawin ni Howard, umiling siya at hindi umimik. Sa halip, pumunta siya sa gilid ni Shirley at sinabing, "Sabay na tayo. Natatakot akong magkagulo mamaya." Medyo nag-alinlangan si Shirley. Nagkaroon nga siya ng magandang relasyon kay Harvey noong kolehiyo, ngunit malinaw naman, si Howard ang pangunahing tauhan ngayong gabi. Kung aalis siya ngayon, hindi ba niya sasaktan si Howard? Sa kabilang banda, nang makita ni Howard na nandoon pa rin si Harvey at nakahook up pa sa magandang kaklase, si Shirley, dumilim ang mukha nito. Tinitigan siya nito. "Harvey, ayos lang kung hindi ka lalabas. Ngayon gusto mo pang isama ang maganda nating kaklase. Sino ka ba sa tingin mo? Successful na tao ka ba? Huwag mong kalimutan, live-in kang anak, in-law, at nahihiya kaming magkaroon ng kaklase na katulad mo." "Tama. Magaling lahat ng kaklase natin. You are a disgrace. Bilasan mo at lumabas ka." "Shirley, live-in son-in-law siya. Hindi ka dapat magpaloko sa kanya." Si Howard ang pangunahing tauhan ngayong gabi. Ang mga kaklase na ito ay nasa lipunan ng ilang taon. Hindi sila ganoong kakayahan ngunit lahat ay napakahusay sa pambabola. Sa sandaling ito, lahat sila ay iniinsulto ng walang kabuluhan si Harvey. Kumunat ang noo ni Harvey. Kung hindi lang sa takot na baka magkagulo si Shirley mamaya ay ayaw na niyang magsalita pa. Samantala, nakita ni Howard na hindi pa rin umaalis si Harvey at naramdaman niyang nawawala na siya sa mukha. Kumuha siya ng bank card at inihagis ito sa hapagkainan. Ngumisi siya, "Waiter, bill, please. If someone not give up, then I shall." Hayaan mong makita niya na hindi niya kayang bilhin ang pagkain na ito sa buong buhay niya. Napabuntong hininga ang maraming tao matapos makita ang mga galaw ni Howard. Silver card. Tanging ang mga taong may higit sa 1 milyong asset ang maaaring mag-apply para dito. Hindi nila akalain na may ganoong tagumpay si Howard sa murang edad. Ang hitsura ay maaaring mapanlin lang. Sa kabilang banda, si Harvey ay mahirap at isang talunan. Paano magiging napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawang tao? Oo nga. Kahit si Wendy ay hindi maiwasang tumingin kay Howard ng ilang beses nang makita niya itong silver card. Mukhang may kakayahan ang lalaking ito. Natuwa si Howard nang makita niya ang pagsang-ayon ng mga mata ng dilag. Tinitigan niya si Harvey at nagpatuloy. "Hindi, bigla na naman akong nagbago. Waiter, let's go Dutch tonight. 1 for his share and the rest will be on me. Please help me separate the bill into 2. Tumango ang waiter at bumaba. Masama ang loob ni Shirley para kay Harvey sa sandaling ito. Hindi ba mas maganda kung ngayon lang siya umalis? Ang pagkain para sa gabing ito ay tinatayang 10,000, at ang karaniwang konsumo bawat tao ay higit sa 1,000. Kakayanin kaya ni Harvey ang bayarin? Napabuntong hininga si Shirley nang maisip niya ito. Tahimik niyang inilabas ang kanyang bank card.
Kailangan niyang tumulong sa pagsettle ng bill para kay Harvey para hindi siya mapahiya. Sa sandaling ito, mabilis na pumasok sa private room ang waiter na may hawak ng card, at isang lalaki na tila manager. Yumuko ang waiter kay Howard na may apologetic look at sinabing, "Sir, I'm sorry, kulang ang balanse sa card mo." Saglit na natigilan si Howard. He then said furiously, "Are you joking? I still have millions in my card, how could you tell me that the balance is insufficient?" "Oo, sir, I'm sorry. Ang pagkain para sa gabing ito ay humigit kumulang $1.8 milyong. Kailangan mo pa ring magbayad ng $1.7 milyong pagkatapos ibawas ang bahagi ng ginoon na ito." Paf! Halos mapahagalpak ng tawa si Harvey nang marinig ang numero, "It seems impolite." Ang Howard na ito ay talagang isang douche. Bagamat walang nakakaalam tungkol sa 2 bote ng alak na dinala ng waiter, alam naman ito ni Harvey. Ito ang sikat na Eden 13, isang French original royal wine, na may retail na presyo na humigit kumulang $800,000. Kaka-order lang ni Howard ng 2 bote, at ang presyo ay lampas na sa $1.6 milyong. Nagulat si Howard. Tinuro niya ang waiter at sinabing, "Are you kidding me? Wala pang 20 tao ang nandito. How could we almost spend about $2 million? Dalhin mo rito ang manager mo. I want to see how corrupt your hotel is." Bumantong hininga ang waiter. Inasahan na niya iyon. Saka siya umatras at sinabing, "Ito ang manager namin." "Magaling," sigaw ni Howard habang nakatitig sa maayos na suot na manager na nasa harapan niya. "Are you planning to quit your jobs? How could the consumption per capita be $100,000? Kilala mo ba kung sino ako? Pinsan ko si Don Zander." Hindi nagmamadali ang manager. Mabagal niyang sinabi, "Sir, I'm so sorry. The meal was about $10,000 only. Gayunpaman, order ka ng 2 bote ng top French wine, Eden 13 kanina lang. Each cost $880,000. Kaya, kailangan mong magbayad ng $1.76 milyong. Ito ay humigit kumulang $1.8 milyong pagkatapos pagsamahin ang pagkain. Ngunit dahil pinsan ka ni Mr. Zander, na-round up na namin ang bilang. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita." Galit na galit si Howard. Hinawakan niya ang kamiseta ng manager. "Paano ka magkakaroon ng alak na nagkakahalaga ng higit sa $800,000? Kahit na mayroon ka, hindi ko sinabi na gusto ko ng ganoong kamahal na alak. Tatawag ako ng pulis." Kinalma ng manager ang kanyang sarili at dahan-daang hinayla ang kamay ni Howard. Ilang taon na siyang nasa ganitong posisyon. Kaya, nakita na niya ang lahat ng uri ng tao sa NAMHI noon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong walang pera ngunit nagpapanggap pa ring mayaman. Mataimtim niyang sinabi pagkatapos huminga ng malalim, "Mister, hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo ng ilang bagay. Una, binigyan ka namin ng pinakamasarap na alak na hiniling mo. Pangalawa, 2 beses gustong ipaalala sa iyo ng aming waiter ang tungkol sa presyo, ngunit ginawa mo. Fair. Pangatlo, lahat ng mga bagay na ito ay near-record, kaya mayroon tayong ebidensya. Kung gusto mong tumawag ng pulis, huwag mag-atubiling gawin ito." Pumalakpak, pumalakpak. Marahan na ipinalakpak ng manager ang kanyang mga kamay pagkatapos niyang tapusin ang kanyang mga salita. Boom! Sinipa ang pinto ng private room. Maraming matipunong lalaki na naka-undershirt ang sumugod. Lahat sila ay mabangis at nakakatakot. Nang mag-report sa kanya ang security kanina ay naramdaman na niyang may manggugulo kaya't isinama niya ang mga bodyguard. Napabuga ng malamig na pawis si Howard at nanginginig. Nagnganga siya at sinabing, "Nasaan ang amo mo? Gusto kong makita ang amo mo. Nagpapatakbo ka ng black shop. So, ibig mong sabihin nagbukas ako ng black shop." Nakasuot ng puting sando ang isang binata na may buzzcut at may hawak na 2 palso. Nakangiti siyang pumasok. Nakasuot siya ng isang pares ng gold-framed na salamin, mukhang nakakatakot, ngunit masama rin sa parehong oras. Ang kanyang hitsura ay hindi namamalayan na humihinga ang mga tao. Ang may-ari ng Platinum Hotel, Tyson Woods ay itinuturing na isa sa mga nangungunang individual sa NAMHI. Ang Platinum Hotel ay isa sa kanyang mga ari-arian. Gustong man-ira noon ni Howard,
Ngunit patuloy na tumutulo ang kanyang pawis sa sandaling ito. Ito ay si Tyson Woods. Isa siyang high-profile na tao. Ngayon lang siya sumobra, sinabing magkaibigan sina Don at Tyson. Alam niyang wala si Don sa harap ni Tyson. Si Howard ay isang batang manggagawa lamang. How dare he mess with Tyson? Malamig na sinabi ng manager matapos makitang dumating ang amo. Mister, mayroon kang silver card at may hawak ka ring susi ng kotse ng Audi. I guess you are not someone who can't afford the bill. You asked for the best wine yourself and wanted 2 bote sa isang pagkakataon. Ngayon, tumanggi kang magbayad para dito. No, I don't dare to do that. Mabilis na sinabi ni Howard, magbabayad kami ng bill. Tumingin siya sa kanyang mga kaklase na humihingi ng tulong habang nag-uusap. Mahigit $1,000,000 na lang ang natitira sa kanyang card. Ito ang buong kapalarang pinaghirapan niya nitong mga nakaraang taon. Binili pa niya ang Audi sa pamamagitan ng installment loan. Paano naging posible na siya mismo ang kumuha ng $2,000,000? Ang mga kaklase na nambobola lang sa kanya ay nakatingin sa ibang direksyon. Gusto mong magpakitang gilas at humingi ng pinakamahal na alak ngayon lang. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon, gusto mo bang tulungan ka naming magbayad? Imposible. Agad na nakita ni Tyson ang kanilang mga iniisip. Dahan-dahan siyang naglakad at tinapik ng 2 beses ang mukha ni Howard. He then said, Boy, kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman, low profile, okay? Oo. Hindi mo kailangang magbayad para sa bill ngayong gabi, ngumiti si Tyson. Ngunit sa isang kondisyon. Please say it, please. I'll do my best, sabi ni Howard na may pagmamakaawa. Ngumiti ng masama si Tyson. Hayaan mo siyang samahan ako. Dama po ang tingin niya kay Wendy at saka bumagsak kay Shirley. Ang 2 babaeng ito, ang isa ay sexy at ang isa ay puro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata Siyam. Napatulala si Howard, ito. Hindi. Brother Tyson, magsaya at magsaya. Hindi nang ahas si Howard na tingnan ang mukha ni Wendy sa sandaling matapos itong magsalita. Sa halip, kinuha niya ang susi sa mesa at tatakbo na sana. Howard, **starred ka. Nanginginig sa galit si Wendy. Hindi niya akalain na ang isang ginoong tulad niya ay magiging duwag. Pati ang ibang mga kaklase ay natakot din. Lahat sila ay mukhang takot na malagay sa gulo. Si Harvey ang tanging taong naruroon na may blankong mukha, hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil siya ang nagsanay at nagayos ng palihim kay Tyson Woods noong nasa Yorks siya. Si Tyson ay nasa lansangan sa murang edad. Wala siyang pera at kapangyarihan. Muntik siyang mahak hanggang mamatay sa mga lansangan ng ilang beses. Minsan, nakilala siya ni Harvey at naisip na maaaring maging isang kilalang tao, kaya nagpasya siyang sanayin siya. Nagulat siya na si Tyson ay lumaki ng husto sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Harvey na kilalanin siya. Hindi na siya ang tagapagmana ng mga York pagkatapos ng maraming taon. Baka ayaw siyang kilalanin ni Tyson. Samantala, ang masamang Tyson sa wakas ay sumulyap sa iba pang mga tao sa silid na kusa. Gayunpaman, nang dumaan ang kanyang tingin kay Harvey, bahagya siyang natigilan. Ang kanyang mukha ay nagbago sa susunod na segundo. Ang kanyang kayabangan at kasamaan ay agad na nawala. Sa halip, mabilis siyang sumulong at naglakad papunta kay Harvey. Yumuko siya at sinabi sa mahinang boses, Sir, I have no idea that you are here. Please forgive me. Lahat ng nasa private room ay nagulat sa sandaling ito. Ang napakayabang na si Tyson na madaling hayaan silang mamatay ay nakatayo na ngayon sa tabi ni Harvey ng may paggalang, tulad ng isang estudyante na tinuturuan ng isang guro. Pati ang mga nasasakupan ni Tyson ay nabigla. Ang kanilang amo ay palaging walang takot at walang awa. Hindi pa niya gaanong iginagalang ang isang tao. Si Harvey lang ang nanatiling kalmado at walang ekspresyon. Kanina pa, Harvey sighed after a long time, he then patted Tyson's shoulder. Hayaan mo na lang sila, kaklase ko naman silang lahat. Yes, I'll do whatever you say, sir. I'll let them go. Paalisan mo na sila dito. I'd love to catch up with you, sir. Don't let them disturb us. Masyadong nenas si Tyson. Maya-maya,
Pinalayas na lahat yung mga kaklase na may kakaibang ekspresyon. Sa labas ng Platinum Hotel, nagulat lahat ng kaklase niya. Shirley even murmured, "I didn't expect Harvey to help us out." Pero paano niya nalaman ang may-ari ng Platinum Hotel? Bulong din ni Wendy, "Nagkamali ba tayo sa kanya? Baka medyo may kakayahan at matagumpay din siya. Paano tayo magkakamali?" Si Howard ay naguguluhan sa sandaling ito. Siya ay kaiya-hiya ngayong gabi. Kailangan niyang mabawi ang kanyang imahe at reputasyon. Alam ko, malamang na hustler si Harvey. Matagal na siyang nakipagsabuatan sa Platinum Hotel na ito at gustong lokohin ang pera ng lahat, mapait na sabi ni Howard. Ngumuso si Shirley. Kung gusto niya ng pera mo, bakit kanya pakakawalan? Kasi alam niya na tatawag ako ng pulis. Kaya, natakot siya. Oo, kung hindi, paano nasusolusyonan ang mga bagay ng ganoon kadali? Harvey, ang B***starred na iyon. Hindi pa tapos. Nagalit si Howard. Nagkatinginan ang ibang mga kaklase at nakaramdam ng katwiran. Oo, hindi pa ito tapos. Harvey, niloko pa ng live-in na manugang ang kanyang mga kaklase. Tignan natin yan. Sa susunod na makilala ko siya, gagawin ko. Nagpapagalitan lang sila. Walang nang ahas na sundan siya at guluhin siya sa sandaling ito. Umalis silang lahat na may pagkalungkot matapos magmura at sumigaw sandali. Matapos tanggihan ang Audi ni Howard, sumakay si Wendy sa isang Porsche at umalis, naiwan lamang si Howard na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Harvey at Tyson lang ang nasa private room ngayon. Tumayo si Tyson na nakayuko, ngunit nakatingin pa rin siya sa bintana at sinabing, "Sir, ang mga taong ito ay walang utang na loob. Gusto mo ba ako? Kalimutan mo na sila." Napangiti si Harvey at hindi ito isinapuso, kung hindi dahil kay Shirley ngayong gabi, tatahimak na lang siya at hahayaan si Tyson na makipag-ayos sa kanila. Oo, hindi nang ahas na tumanggi si Tyson. "Sir, saan po ba kayo nagtatrabaho ngayon? Hindi ko po kayo nahahanap nitong nakaraang taon. You will eventually know about it. Remember, just call my name when you meet me in the future." Utos ni Harvey. Muling tumunog ang lumang modelong telepono ni Harvey habang nagsasalita siya. Kinuha niya ang telepono at sinulyapan ito. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Shitty. Kailangan kong bumalik at maglinis ng bahay. Tyson, pupunta ako sa iyo kapag ako ay libre." Nang matapos siyang magsalita ay sumakay na siya sa kanyang electric bike at nawala sa matamlay na paningin ni Tyson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 10. Kinaumagahan, si Harvey na dumidilim pa rin ang mata at magulo ang buhok ay pumunta sa pinakamaunlad na business district sa Niamey gamit ang kanyang electric bike. Matatagpuan ang York Enterprise sa pangunahing lokasyong ito. Tinawagan siya ni Jonathan kagabi at sinabing na kompleto na niya ang mga pamamaraan ng handover para sa York Enterprise. Kung pipirmahan niya ang mga papeles ngayon, pag-aari niya ang kumpanya. Medyo nag-aalala si Harvey tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, binili niya ang kumpanya ng $10 bilyong. Kaya naman maaga siyang sumugod dito nang hindi kumakain ng almusal. Hindi nakaimik si Harvey nang makarating siya sa kumpanya. Hindi nakakagulat na ito ang pinakamaunlad na lugar sa Niamey. May mga mamahaling sasakyan sa lahat ng dako. Sumakay siya sa kanyang electric bike dito. Kung casual lang niyang ay parada ang kanyang bisikleta, malamang na madala ito mamaya. Umikot siya sa paligid ng kumpanya at sa wakas ay nakakita siya ng parking space sa gate. Bigla siyang nakarinig ng tili ng preno nang may parada niya ang kanyang bisikleta. Tapos may putok. Lumipad ang kanyang electric bike matapos siyang katok ng isang Porsche. Damn! Walang imak si Harvey. Napakalas ng kanyang electric bike. Ninakaw lang ang baterya ilang araw na ang nakalipas at ngayon ay nataman ito ng isang Porsche. Anyway, ang Porsche ay isang luxury car. May kaunting mga gasgas lamang sa Porsche. Gayunpaman, ang kanyang electric bike ay nascrap sa likuran, at imposibleng sakyan ito ngayon. Ang electric bike ay kasama ko sa loob ng 3 taon. Gustong umiyak ni Harvey. Napakapit siya sa electric bike na ito. Samantala, marami rin ang lumapit upang tingnan ang nangyari. Napakamahal ng pintura ng kotse ng Porsche. Ang lalaking ito na nakasakay sa electric bike ay kayang bayaran ito. Paano ka sumakay ng bike?
Isang magandang babae ang nagtulak sa pinto ng Porsche at bumaba, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Wow! Namangha ang mga tao sa paligid sa kanyang kagandahan. Ang babaeng ito ay nakasuot ng katanji tanging propesyonal na kasuotan at naglalakad na naka-high heels. Napaka-elegante niya, tulad ng isang babae na lumabas mula sa isang painting. Ang ganitong kagandahan ay nasa spotlight saan man siya magpunta. Wendy, napangiti si Harvey. Anong coincidence? Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang dati niyang kaklase sa unang araw niya sa trabaho. Bagamat nabangga niya ang kanyang electric bike at siya, makakalimutan niya iyon dahil dati niyang kaklase. Walang balak si Harvey na panagutin siya at handa siyang umakyat para kumustahin. Sa sandaling ito, nakita siya ni Wendy. Ikaw, Harvey, bakit ka nandito? Kinabahan si Wendy. Biniro ni Harvey ang mga kaklase sa Platinum Hotel kagabi. Bakit siya nandito ngayon? Sinundan niya ba siya? Dumating ba siya para manloko ng ibang tao? Napuno ng puot si Wendy nang maisip niya ito. Binili niya ang Porsche na ito gamit ang isang pautang at gumastos ng higit sa $700,000. Mahal na mahal niya ang kanyang sasakyan. Hindi niya akalain na ang scammer na ito ay magdadagdag pa ng ilang gasgas dito ngayon. Hindi niya alam kung magkano ang magagastos sa pagpapaayos nito. Harvey, bakit ka gumagawa ng masama? Natuto ka pang manloko ng tao. Agresibong sabi ni Wendy. Ikaw ang nakabangga sa akin, okay. Mukhang hindi nakaimik si Harvey. I initially wanted to just let it go since we were classmates. How could you say na sinaktan kita? Anong nangyari? Sa sandaling ito, mabilis na lumakad ang isang medyo may edad na malakas na lalaki. Siya ang pinuno ng seguridad ng kumpanya. Nagsama siya ng grupo ng mga nakakakilabot na gwardya. Nang makita ang eksenang ito, nakilala ng security chief si Wendy at mabilis na sinabi, Miss Sorrel, anong nangyari? May mga chismis na asalso si Wendy sa posisyon ng general manager. Kaya naman, ang hepe ng seguridad ay sabik na makahanap ng pagkakataon na mambola sa paligid niya, walang kahihiyang sinisipsip. Hindi mo ba nakikita? Malamig na sabi ni Wendy. Ngumiti ang security chief at sinabing, Miss Sorrel, makatitiyak ka, haharapin ko siya para sa iyo. Lumapit siya kay Harvey habang nagsasalita. Sinipa niya ang electric bike at sumigaw. Sino ka? Hindi mo ba alam na ito ang exclusive parking space ng York Enterprise? Bawal kang mag-park ng electric bike mo dito. Nako, Asteg, sinong gumawa ng panuntunang ito? Malamig na sabi ni Harvey. Hindi siya nagalit noong una, ngunit nang makita niyang may sumipa sa kanyang electric bike, hindi niya napigilan. Sino gumawa nito? Siyempre, ako. Malamig na sinabi ng security chief, huwag kang magsalita ng kalokohan. Bayaran mo lang ang mga pinsala at humingi ng tawad kay Miss Sorrel, kung hindi, ipapadala kita sa istasyon ng pulis ngayon. Bahagyang kumunot ang noo ni Wendy nang marinig ang sinabi ng security chief. She then said, forget it, hindi dapat madali para sa kanya. Just let him pay for the damages. Don't send him to the police. Sumulyap si Harvey kay Wendy, hindi niya inaasahan na mayroon pa rin itong kaunting kabaitan. Gayunpaman, itinuro pa rin niya ang electric bike sa lupa at sinabing, open your eyes and see clearly. Dito muna ako nagpark, then she crashed to me. I'm already very nice for not asking her to pay for my damages. Sa halip, gusto mong bayaran ko ang mga pinsala niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ikaw, tinuro ng security chief si Harvey. Is this guy stupid? Miss Sorrel has already decided not to call the police, but why are you still insist that she pay for your damages? Sinong magdadrive ng Porsche at makakatama ng electric bike mo? He gritted his teeth and continued, tingnan mong mabuti, ito ang mga pribadong parking space ng kumpanya namin. Bawal mag-park dito ang mga tagalabas. Oh, what a coincidence. I'm also working in this company. Nagkibit balikat si Harvey. Then how do you dare to offend Miss Sorrel? She could easily make you lose your job with just a sentence. Nakaawang tiningnan ng security chief si Harvey. Napakahirap ng batang ito. Ang kanyang mga damit ay binili sa mga stall sa gilid ng kalsada. Sumasakay siya sa isang electric bike papunta sa trabaho. Dapat siyang maging isang tagapaglinis, tama.
Kung nasaktan niya si Miss Sorrel, natatakot ako na hindi niya gagawin. Maghugas ng inidoro, tama ba? Sino ito? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Hindi ba siya natatakot na masaktan si Miss Sorrel? Yeah, we are all on the same side. Why go through all that trouble? Baka gusto lang niyang maakit ang atensyon ni Miss Sorrel. It makes sense. Isa pala siyang palaka na sumusubok na lumunok ng swan. Hindi ba niya tinitingnan ang sarili niya sa salamin? Nakasuot siya ng murang damit. Ano ang iniisip niya? Nanatiling tahimik si Harvey. Ang ilang mga empleyado na nasa gilid na nakatingin ay pawang nagchichismisan tungkol kay Harvey sa sandaling ito. Kumunat ang noo ni Wendy at sinabing, "Nagtatrabaho ka ba sa kumpanya namin? Sino ang nag-recruit sa iyo? Bakit hindi ko alam? Pero sa ugali mo, kahit sino pa ang nag-recruit sa iyo, sinasabi ko sa iyo na tinanggal ka. Hindi ko kailangan, magbayad ka para sa aking mga pinsala. Magwala ka na lang gamit ang iyong electric bike." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.